Mayong aga sa inyo tanan. Ginaabi-abi ko kamo tanan sa pagsulod sa sining aga sa sining iglesia. Kag magasugod kita tanan kag I hope nga may kay giyunan na kamo nga mag meet and greet sa nga ato mga kauturan sa Ginoo. Dalayawon ang Ginoo sining aga sumayo nga tiyempo. Gani ginapangabay ko kamo tanan sa aton pag-start nga magatindog kita tanan no. Tindog kita tanan sa to pray for the Lord, to prepare our hearts and minds for this worship service. We will be praying individually kag personal prayer. Gagamo time mag-pray personal prayer. Ginoo, amay na mga langit no, kalipay kami Ginoo sining aga, nga nakalabuot kami sining duog. Salamat sa imo katutom Ginoo sa amon kabuhi, nga ginalaw nimo Ginoo nga makasimba kami, makabugtaw kami, makatindog kami Ginoo sa amon nga pagtulog, kag salamat sang maayo nga pagtulog kag pagpahuway sa nagligan nga gabi Ginoo. Salamat sa imo proteksyon Ginoo. Kalipay ginamon Ginoo nga makasimba sining aga, labi na gid sa sining ation sa una nga Domingo sang bulan sang Mayo. Nagapasalamat kami sa imo kay ang 4 ka bulan nga nagligad is a testament of your faithfulness, and we look forward nga ikaw nga Dios namon nga matutom magapadayon sa pagupod sa amon. Nagakalipay kami Ginoo sa tanan nga mga development sa amon iglesia, ang mga project Ginoo nga na-fulfill kag ang mga project pag Ginoo nga amo ginadangop sa imo. Sini nga aga Ginoo itugot nga kag batuna nga among pagsimba Ginoo sa imo. Nagapangayo kami Ginoo sa pagtinlo sa among tagipusoon kag amon nahuna Ginoo kabay nga naka-focus kami Ginoo sa pagsimba sa imo sini nga aga. Dayawa ang imo ngalan sa among tunga Ginoo. Kay ikaw nga Dios takos gidayawon kag pagsalamatan Ginoo. Ginoo, hindi kami takos Ginoo kun sa amon lamang magsimba sa imo pangsalamat pagi sa imo bugay. Ari kami diri subong Ginoo, gani nga i-allow Ginoo nga ikaw lang gid ang focus namon sini nga aga. Kag ikaw lang gid Ginoo object sa amon nga worship. Pakamayuha Ginoo bisan pa mga kauturan namon nagapakari pa Ginoo, nagapaabot. Ikaw magabantay sa ila bisan pa tong iban Ginoo nga nagalain sa pamatsyag, may mga balatian. Kag may mga problema sini nga aga Ginoo, kag sini nga semana ikaw magalabot sa ila. I-remind sila always sa imo gugma kag imo katutom Ginoo. Kay ikaw nga Dios is the same God yesterday, today, and even forever Ginoo, and even the coming days Ginoo. So allow us to worship you by songs, by listening to your word, and in our prayer. Bless us Lord this morning. Inita na ginabalik namon ang tanan nga pagdayaw kag pagpasalamat. Bisan pa Ginoo ang pulo nga dalon sa tunga Ginoo namon sa nga aga. Kabay ini maga-convict, maga-teach sa amon, kag maga-encourage Ginoo. Kag amo magatag sa amon Ginoo sang padayon nga handom nga among kabuhi mangin form of worship Ginoo sa adlaw nga tanan, samtang nagagwa kami sa iglesia Ginoo sa dason ng mga semana. This we pray in Jesus name. Amen. Lingkod kita palihog. Siningation, mabasa kita sa aton nga scripture reading kag kabalo kita mga kauturan sa Ginoo nga kada Sunday nagabasa kita sang isa ka kapitulo sang isa ka balasahon sa Bible kag sa sini nga adlaw makita ini sa Ezekiel kapitulo chapter 44 no. Kag kabahin sang kinaandan sa aton simbahan ang pagbasa sa isa ka kapitulo sa Biblia kada Domingo. Kag subong amo ning aton nga text 31 verses ang Ezekiel chapter 44. Sa sini nga kapitulo, explain ko lang sa inyo ang context, nagapadayon ang pananawon sang templo, kag paagi sa mga pagtudlo na hanungod sa puwertahan, sa prinsipe, kag sa mga katungdanan sa mga saserdote. Ginapakita sini ang importansya sang pagsunod kag gusto nga pamatasan sa pagsimba, labi na gid sa mga nagaalagad sa atubangan sang Ginoo. Ginapanumdum kita sini nga ang Dios nagatawag sa iya katawhan sa pagkapamatinumanon kag pagkabalaan sa ila pag-alagad sa iya. Maski sang una nga tion pa, God is a God of order. Amo na ang Ginoo nagplastar siya sa mga bagay nga dapat gid nga tagaan naton importance sang tagaan naton dapat naton i-obey gid no. The same today, no, ang Ginoo nagaplastar sa aton.
just like before. Basahon ta ang Ezekiel chapter 44, verses 1 to 31. Basahon ta, buro sandungan na lang Ready? Begin. Gindala ako liwat sang tao sa gwa nga alagyan sang templo nga nagaatubang sa sidlangan pero serado ini. Nagsiling ang Ginoo sa akon, ini nga alagyan dapat perme serado. Hindi gid ini pagbuksan para wala sing may magaagi diri. Kay ako ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nagaagi diri. Ang pangulo lang sang Israel ang makapungko sa sini nga alagyan sa pagkaon sang ginhalad sa akon. Pero dito siya maagi sa balkon sang alagyan, kag dito man siya magwa. Dayon gindala ako sang tao sa atubangan sang templo. Dito kami nag-agi sa alagyan sa norte. Nakita ko dito ang gamhanan nga presensya sang Ginoo nga nagalikop sa iya templo, kag naghapa dayon ako. Nagsiling pagid ang Ginoo sa akon, anak sang tawo, pamatiigid sing maayo. Ang tanan nga ihambal ko sa imo, parte sa tanan nga pagsulundan, parte sa akon templo. Ibalua sing maayo kung sino ang makasulod sa templo, kag ang hindi makasulod. Silinga ang rebelde nga katawhan sang Israel nga ako, ang Ginoong Dios, nagsiling, o katawhan sang Israel, untati na ninyo ang tanan nga makangililad ninyo nga ginahimo. Ginapasulod ninyo sa akon templo ang mga hindi Israelinhon nga wala nagatuo sa akon. Sa sini nga paagi, ginahigkuan ninyo ang akon templo, samtang nagahalad kamo sa pagkaon, tambok kag dugo. Wala labot sa inyo makangililad nga mga binuhatan, ginalapas pa ninyo ang akon kasugtanan sa inyo. Imbes nga kamo ang magadumala sang akon balaan nga mga butang sa templo, iban ang inyo ginadumala. Gani ako ang Ginoong Dios nagsiling nga wala sing mga hindi Israelinhon nagatuo sa akon ang makasulod sa akon templo, bisan ang mga hindi Israelinhon nga nagaistar upod sa inyo. Kung parte sa mga kaliwat ni Levi nga nagbiya sa akon kang nagupod sa iban nga mga Israelinhon nga nagsimba sa ila mga Diyos-Diyos, magaanto sila tungod sa ila mga sala. Pwede sila makaalagad sa akon templo bilang mga gwardya sa pertahan, kag manug-ihaw sa mga halad nga ginasunog, kag sang iban pa nga mga halad sa mga tawo. Kag pwede sila makaalagad sa mga tawo sa templo. Pero tungod kay nagalagad sila sa mga tawo sa presensya sang ila mga Diyos-Diyos, kag tungod sini nagpakasala ang katawhan sang Israel, nagasumpa ako nga magaantos gid sila tungod sa ila nga sala. Ako ang Ginoong Dios nagsiling sini. Sugod subong hindi ko pa na sila pagtugutan nga magalagad sa akon bilang mga pari. Hindi man sila makatandog sa balaan ko nga mga butang o kon sa balaan ko nga mga halad. Kinahanglan nga mag-antos sila sa kahuyanan tungod sang ila makangililad nga mga binuhatan. Himuon ko na lang sila nga mga manugbulig sa tanan nga ulubrahon sa templo. Pero ang mga pari nga halin sa tribo ni Levi, kag mga kaliwat ni Zadok, mga matinumanon nga nagaalagad sa akon sa templo, sa nagbiya sa akon ang mga Israelinon, makaalagad sila sa akon. Sila ang maghahalad sa akon sang tambok kag dugo. Ako ang Ginoong Dios ang nagsiling sini. Sila lang ang makasulod sa akon templo, kag makapalapit sa akon halaran sa pag-alagad sa akon. Sila lang ang makahimo sa akon nga ginapatuman sa templo. Kung magsulod sila sa alagyan, pakadto sa sulod nga ugsaran sang templo, kinahanglan nga magbayo sila sang linen. Hindi sila magbayo sang dilana. Samtang nag-alagad sila sa sulod nga ugsaran o kung sa sulod mismo sang templo. Kinahanglan nga magturban sila sang linen, kag magasuksok sang pangidalom nga panapton, nga hinimo man sa linen.
Hindi sila magsuksok sang bisan ano nga makapabalhas sa ila. Kung magwa sila sa gwa nga ogsaran nga sa diin dito ang mga tawo, kinanglan ubahon anay nila ang ila mga bayo nga ginagamit sa pag-alagad. Kag ibutang dito sa balaan nga mga kwarto. Kag dayon magsuksok sila sang ordinaryo lang nga bayo. Sa sini nga paagi, pagkabalaan sang ila bayo, hindi maapekto sa mga tawo. Kinahanglan hindi sila magpag-iskis ang ila ulo, upod, magbalabala sang ila mga buhok, kundi guntingan lang nila iniperme. Hindi man sila mag-inom sang bino kung magkadto sila sa sulod nga usaran. Hindi man sila magpangasawa sang balo o kon sang babayi nga ginabulagan sang iya bana. Ang ila pangasawon amo lang atong bilhin nga mga Israelinhon ukon ang mga balo sa mga pari. Kinahanglan tudluan nila ang akon katawhan kung ano ang balaan kag ang hindi balaan. Kung ano ang matinlo kag ang mahigko. Kung may mga pagbinais ang mga pari amo nga magahukom kag magadesisyon suno sa akon nga mga kasubuan, kinahanglan nga tumanon sa mga pari ang akon mga sugo, kag mga pagsulundan parte sa natalana nga piyesta. Kag ano nila ang mga adlaw nga inog pahuway. Hindi dapat at pagdagtaan ang ila kaugalingon paagi sa pagtandog sang bangkay. Luwas lang kun ang napatay iya nga amay o kun iloy o kung iya nga anak, o kung iya nga utod nga lalaki, o kung iya utod nga babayi nga wala pasing bana. Kung makatandog siya sang bangkay, kinahanglan nga magapatinlo siya, kag magulat anay sang 7 ka adlaw. Kag kung magsulod na siya sa sulod nga ugsaran sang templo sa pag-alagad dito, dapat maghalad anay siya sang halad sa pagkatinlo para sa iya kaugalingon. Ako ang Diyos ang nagsiling sini. Nagapadayon sa pagsiling ang Ginoo, wala sing duta nga panandion ang mga pari sa Israel. Kay ako mismo ang magahatag sang ila mga kinahanglanon. Ang ila kalanon magahalin sa mga halad nga regalo, mga halad sa pagpakatinlo, kag mga halad nga bayad sa sala. Kag ang mga butang nga gintugyan na sing bug-o sa akon manginila, ang pinakamaayo sang inyo unang mga patubas, kag ang espesyal ninyo nga mga regalo sa akon, manginiya sa mga pari, atagan maninyo sang inyo pinakamaayo nga hari na ang mga pari, para makaayohon ang inyo panimalay. Hindi dapat magkaon ang mga pari sa bisan ano nga kung sapat, na napatay lang o kung ginpatay sang iban nga sapat. Ang Ginoo magpakamayo sang iya nga pulong, gin-explain ko na kagina, kung aton lang ni saulohon ang mga amo ni nga mga buluhaton para sa Hudiyo, kadamo gid sang ginapahimo ang Ginoo sa ila bilang parte sang iya covenant. Pero daliawon ang Ginoo kay wala may makahimo sinitanan, si Jesus nang imatay sa aton kag amo ang bagong covenant, no? So sa siningaga, aton i-express ang aton nga gugma sa Ginoo kag aton nga expression sang gugma sa iya nga siya ang aton tanan-tanan. Kag katahon naton ang kanta nga si Jesus tuman nga akon, Jesus is all the world to me. Ready? Sing. Si Jesus tuman nga akon, kalipay sa tanan, sa gihapon siyang maligon, kung palaligan. Kay kung may kasubo ako sa
kalipay nga Ginoo abyan ko. Si Jesus tuman nga ako abyan sa kasakit. Kahatag siya sa gihapon sang bugay nga impit. Nagahatag siya sang ulan, init kag tig-alani man. Kay maalwan ang Ginoo abyan ko. Si Jesus tuman nga akong unungan gihapon. Hindi siya masikway nakon kay abyan matutong. Matarong nga pagsundon siya, adlaw gabi gabantay siya. Kay matutom ang Ginoo abyan ko. Si Jesus tuman nga akon abyan pinasahi. Kay may pagsalig malikon ang akon kabuhi. O kabuhi nga way langan, sa iya ka himayaan. Upod ako sa Ginoo abyan ko. Kanami gisa kanta claim it ang Ginoo gid ang matutuod nga abyan. Sa siningation, basahon naton ang aton pagtuluhan, basahon ta sandungan. Ready, begin. Bilang mga sumulunod ni Kristo Jesus, kita nagatipon sa pagsimba kag pagtuad sang aton mga ginatuuhan. Kita nagatuo nga ang Biblia sa iya original nga pagsulat, ginginawa sang Dios ang kabilugan sini kag tagsa kapulong. Ini ang sulundan sang aton pagtuo kag ginawi. Kita nagatuo sa isa ka Dios, ang manunuga sang langit kag duta. Bisan isa ang Dios, ini may tatlo ka persona, ang Dios nga Amay, Dios nga Anak, kag ang Dios nga Espiritu Santo. Kita nagatuo nga si Ginoong Hesukristo, anak sang Dios, na bata paagi sa Espiritu Santo kag natawo sa isa ka ulay. Nagkabuhi siya sang putli, napatay kag nabanhaw. Nagkayab sa iya lawas sa langit. Kag magakariliwan sa pagsabnit sang iya mga tumuluo, kag magatukod sang iya ginharian. Kita nagatuo nga ang balaan nga Espiritu Dios, pareho sa Dios nga Amay kag Dios nga Anak, kag parehas ang ila kinaiya. Kita nagatuo nga ang tawo gintugas ang Dios, kag wala nagalin sa iban nga klase sang kabuhi. Hungod siya nga nagpakasala kag nakundinar, karon ang tawo makasasala sa kinaiya kag sa pagginawi. Kita nagatuo nga ang kaluwasan sa mga makasasala halin sa Dios bangod lang sa bugay.
kag natabo bangod lamang sa pagpatunga sang anak sang Dios, hindi bangod sa maayong buhat o kon relihiyon. Kita nagatuo sa lokal nga iglesia kag sa pakibilugan nga iglesia nga amo ang lawas ni Kristo. Kita nagatuo nga ang pugtugmaw amo ang kaisa nga pagsalom sang tumuluo sa tubig sa ngalan sang Amay, Anak kag Espiritu Santo bilang pag-isa kay Kristo sa iya kamatayon, lubong kag pagkabanhaw. Hindi ini para sa kaluwasan sang tawo. Kita nagatuo nga ang balaan nga panyapon, isa ka pagdumdum sang kamatayon ni Kristo tubtob sa iya pagbalik liwan. Kita nagatuo sa lawas nun nga pagkabanhaw sa mga matarong kag mga di matarong. Ang mga nagtuo kay Kristo magakabuhi sang walay katapusan sa presensya sang Dios, ang mga wala magtuo sa walay katapusan nga silot. Kita nagatuo nga ang tagsa katumuluo dapat magkabuhi para sa Dios kag napahain sa kalibutan. Sa bulig sa balaan nga espiritu dapat maglakat sa Kristohanon nga gugma kag pagkabalaan. Kita nagatuo nga hindi dapat naton pagpabayaan ang aton kinabatasan nga pagtililipon agud makapalig-on kita sa isa kag isa sa gugma kag maayong buhat paagi sa aton pagtubo sa pulong sang Ginoo bilang iya mga sumulunod. Kita nagatuo nga si Kristo nagsugo sa simbahan nga maglakat kag maghimo nga gintuton-an sa mug-os nga kalibutan. Kita nagatuo nga ang pinakamaayo nga mahimo sa aton kaugalingon amo ang pagpalangga sa Dios labaw sa tanan kag ang pinakamaayo nga mahimo sa iban amo ang pagpakita sa ila kung paano palanggaon ang Dios labaw sa tanan. Amo inang aton confession of belief, no? Sa siningation, kantahon naman naton ang isa ka kanta. Kagihatag naton pasidungog naton sa Ginoo, ang aton pagsimba bilang aton magayon nga Dios, magayon nga Jesus. Ready? Sing. Magayon nga Jesus, gumalahong sang tanan, anak kasang tawo kag sang Diyos. Kung akon kapadunggan, ikaw nga himaya nakon. Magayon ang duta, kagang katahuyan, apang si Jesus labi pa. Si Jesus magayon, si Jesus balaan, nga galipan sang nasuban. Kapawasang adlaw, kapawasang bulan, magayon silang atanan. Si Jesus masilaw, kag siya putliman sang sama nugtundang tanam. Nag-agree ka mo nga ang Ginoo is fairest of all? Sa siningation, antes kita mangayo sang mamati sang pulong sa Ginoo,
may kaginan kita magpamati sa special music kalin sa aton nga birthday celebrant si Doc May. Good morning. Siguro, amo ni actually yung gipili kong kanta kay do ng amo ni siya ang pinaka-first nga song gid nga nanami-namian ko nga there is a savior nga who would look upon me bala with mercy. And yes, may mga kabudlayan sa ako nang nakita ko gid ang kamot sang Ginoo all the way sa ako nga kabuhi. And I can look forward sa future, even sa eternity, that God will be with me. And He will never leave me. Kag idalon niya gid ako sa iya nga himaya someday. There is a Savior. What joys express His eyes are mercy. His word is rest for each tomorrow. For yesterday there is a Savior who lights my way. Are there burdens in your heart? Is your past a memory that binds you? Is there some pain that you've carried far too long? Then strengthen your heart with His good news. There is a Savior who lights my way. There is a Savior. What joys express His eyes are mercy. His word is rest for each tomorrow. For yesterday there is a Savior who lights my way. There is a Savior. What joys express His eyes are mercy. His word is rest for each tomorrow. For yesterday there is a Savior who lights my way.
Arios kami apelyido, asawa ko to, nagkanta. May ngaga. Muga loading pangakon nga. Kung estudyante ka, isa sa ginahalungan mo gid nga relasyon, among imo relasyon sa imo maestra. Kay once nga ginagrabyado mo ang imo nga maestra, daw mabudlay gid. Kay wala ka man mahimo. Makita ay gid kamo sa eskwelahan unless nga mangita kay ban nga eskwelahan or hindi ka gusto mag-graduate. Sa aton relasyon sa Ginoo amo man ina. If there's one thing dapat daton halungan, amo ang aton nga relasyon sa aton Ginoo. Because ang Ginoo, hindi lang nga pwede niya ma-make miserable ang aton life now, but even for all eternity. Kung hindi ikaw, especially kung hindi ikaw specifically, kung hindi ka magtuo kay Jesus as your Savior. But it seems sa aton nga mga Kristohanon, we are not learning our lesson. Just like sa group sa mga tao during the time of Jesus. Imagine ang Diyos nga nagtuga sang bilog nga kalibutan, ang Diyos nga nagtuga sa ila. No, gusto nila i-trap, gusto nila i-discredit. Do kakwan, no? Anong paminsar mo sa imo kaugalingon? No, kag amo ina ang mga Pharisees kag mga Sadducees. So join me in reading our scripture sa Matthew chapter 22 verses 15 to 33. Ready, begin. Then the Pharisees went and plotted how to entangle him in his words. And they sent their disciples to him along with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are true and teach the way of God truthfully, and you do not care about anyone's opinion, for you are not swayed by appearances. Tell us then what you think. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? But Jesus, aware of their malice, and said, Why put me to the test, you hypocrites? Show me the coin for the tax. And they brought him a denarius. And Jesus said to them, Whose likeness and inscription is this? They said, Caesar's. Then he said to them, Therefore render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. When they heard it, they marveled, and they left him and went away. The same day, Sadducees came to him, who say that there is no resurrection, and they asked him a question, saying, Teacher, Moses said, if a man dies having no children, his brother must marry the widow and raise up offspring for his brother. Now, there were 7 brothers among us. The first married and died, and having no offspring left his wife to his brother. So too the second and the third, down to the 7th. After them all, the woman died. In the resurrection, therefore, of the 7, whose wife will she be? For they all had her. But Jesus answered them, You are wrong, because you know neither the Scriptures nor the power of God. For in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. And as for the resurrection of the dead, have you not read what was said to you by God? I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not God of the dead, but of the living. And when the crowd heard it, they were astonished at his teaching. Papray kita, Anay. Father, thank you, Gid, sa sining aga nga makatuon kami sa imo pulong. Nang Dear Holy Spirit, please tabangi kami, buligi kami.
nga mahimaya ka sa amon nga pagtuon sang imo pulong. So salamat gid, pabori kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Nagapadayon kita sa pagtuon naton sa Book of Matthew, no? Kag ini nga passage natabo ini sa last week o kunya tawag naton Passion Week, no? This is within the week that the Lord Jesus Christ kag si Jesus Christ ginlansag sa cross. Natabo ini possibly sa may temple kadumdum kamo nagsulod si Jesus, pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nila mabuhay ang mabuhay ang Israel. The Messiah, no? Son of David. So save us. So nagsulod si Jesus instead sa garrison to, kinatuan niya ang temple kag pang hawanan to. Tapos gin-curse niya ang fig tree. Pagkatapos, dito, gin-question sa mga religious leaders si Jesus, siya kay sino authority? Di ginhambal ni Jesus, hindi lang ako may authority. Dangerous ako. No? Because ako ang ginhambal dira sa Book of Psalm nga cornerstone. Kag kung bunggoon nyo ko, wala ka mo mahimo, magguba ka mo. Kag kung bungguan ko ka mo, wala man ka mo mahimo. But then, despite sa si Jesus Christ, nag-talk siya sa parable, kasi Pastor Glenn to nag-istorya sa inyo, nga ang Ginoo, wala yan nakulang sa mga Israelites. No? Ginlibot niya, gipag-imbitar niya, galing kay wala chimpo. So, sa isang Ginoo, sa isang master, siya, wala sa ma-attend, tanan to, kung si sino lang to makita nyo, taga Malinong, taga dito, tawga ka pagpakatua. Di nagkaladto sila dito, galing may isa dito nga wala nagabayo sa insakto. Kaya mo na, idibot silingon nga, kay pigado ka, o kung hindi ka gidya as privilege, mapalangit ka. No? Kundi, ang isa ka person makapalangit not because sa iya good deeds o kon religion, but because nga nagtuo ikaw kay Jesus as your Savior. No, gani sa sininga adlaw basi ari ka diri, abi nimo luwas ka kay gasulod ka diri. Hindi. No, hindi tanan nga nagasulod diri mapalangit dayon kay hindi ni among alagyan palangit, no? Magsulod ka diri, magwa ka man gyapon, way ni diretso sa langit. Pero ang tanan, ang tanan nga magtuo sa ginatudlo naton nga si Jesus Christ lagi ang bakaluwas, amo ina ang makapalangit. So amo dito, nga friend nga wala kay how. No. And that is why the king was angry with him. After sina, atong mga religious leaders, wala pa sila nag-give up. Gusto nila si Jesus Christ i-trap. No? Kag ini siya, isa sa mga butang nga dapat naton ibutang sa aton kaugalingon, kanami ibla sa Book of Matthew. Because very clear dere, no, nga ginaamat-amat semento sang Ginoo, no, nga si Jesus ni padawag dangerous siya. sa iya lang maluwas, pero ikaduwa, no, importante gid nga tandaan man naton nga we belong to God. Doon nagadula-dula siya. Siling sa Matthew chapter 22 verse 1, then the Pharisees went and plotted how to entangle him with his words. Ang mga Pharisees, amo ni sila ang mga, kumbaga, do parehas sila sa mga tao sa church, hindi mo gid babayes kay tanan nga bersikulo memorize nila. Pero sa batasan nila, batasan nila, daw hindi, kay permi lang ni sila pamantay ila opisyo.
No, permi akig. No? Pero may bersikulo na sila mga akig. Oo. They were very strict in observing the law. Oo. Pastor, nag pagwali mo nga isa lang kakamot ang kumpas mo, dapat duwagin na iya kay para ang kuan mo ng tanan. Ano, bot mo silingon, ang taga-diri lang, no? And many times, ang ilan ni ginahambal permi, kay sang una, mo na bala, sang una nga daan niya, dapat hindi bala amo kita sini, amo kita sina. Oo. Wala man sila sang bersikulo nga makita dara sa Bible nga dapat obrahon galing kay ti naandan na. Ti kay si Jesus Christ gin reveal sa ila ang kabubuton sa Ginoo kag didto sila gakabuking nga hindi man ginagali among ginatudlo sang Bible. Hindi man ginamo na gali. Di sila sa Bible dira atong mga Pharisees nang hagad sila, they sent their disciples to him along with the Herodians. Sino ni mga Herodians? Ang mga Herodians, kumbaga subong, amo ni sila ang mga, hindi ako pag-awayon, DDS. No? Nang silingon, supporter din sila sang Herod family. No? Ang hindi bilang during that time, although nga under sila sa Rome, pero may family na dira nga amuna ang leader sa mga Israelites. Amuna ang Herod family, so Herod the Great, no, the son subong ang iya nga bata nga si Herod Antipas. No, kagamo to. Later ang apo ni Herod the Great si Archelaus, Herod Archelaus I, no mo naman niya sa time ni Peter, Herod Archelaus II sa time ni Paul, no. So amo ni sila. No, kumbaga sa ato na muna ng whether supporter ka ba ni Duterte or hindi, amo ni siya ang term, no. Mga Herodians, no. They are politically aligned with Rome. Kag this is unusual kay ang mga Pharisees bangod nga very strict sila, kontra din nila ang Rome. Ugaling kay kontra nila si Jesus. Tiyan mo nambal nila, the enemy of my enemy is my friend. No? Ang kontra, sang akon kontra, migo ko na. Ti kung may kontra ka, para magmayuhay ka mo, ngita ka mo parehos kontra, para mamiguhay ka mo. Grabe pagid ang ilang kaugot gid. Siguro nila nga matrap nila si Jesus. Nga naghambal sila, ang ginubra pagid nila, so they watched him and sent spies who pretended to be sincere that they might catch him in something he said, so as to deliver him up to the authority and jurisdiction of the governor. Para nga matrap nila si Jesus, ginsituit nila nga may aragid nga espiha. Nga mapapakuno-kuno, habi nga, gali kay ginabantayan nila, pag may libelous nga claim or inciting to sedition, dakpon nila dayon. No? Kumbaga may mga NBI na dayon. Nga amo ina ang magadala sa ila, kagdalon sila sa mga governor. So, after ari na gusto na nila itrap si Jesus, they said their disciples to him, along with the Herodians, saying, "Teacher, we know," no, though kadabi, though ang word nga teacher is a respectful title. Daw kuno abi gusto nila mamati, no, gali kay ginabantayan lang nila. No, kag subong may mga amo na mga tawo, no, kuno abi mangkot-mangkot sa imo na gali kay gapangita sila punto nga intriga ka. Pangitaan ka malain. So itising niya, we know, kag this is a word nga settled knowledge. Nabot silingon, paano niya? Padawag?
Nang kabalunan niyang tanan, no? Why na niya kaduda-duda nga you are true, no? Magsiring ka true ng sincerity, kag naga-speak ikaw ng ng kung ano gid ang insakto ang realidad. Di kasubo sina nga ginahambal nila pero hindi sila sincero. No, kag nagsilig siya, hindi bala, you teach the way of God truthfully and you do not care about anyone's opinion and you are not swayed by appearances. Kanami sa ila mag-set sang tone. Siya Ginoo, tutuod ginaya nga, ginahambal mo lang ang tuod, ginahambal mo ang pagtudlo sang Ginoo, tutuod gid, kag wala ka ga-care kung hari man na sila o kung hindi, o kung gwapo man sila, way ka na yan, no? Di kung ikaw, kung si Jesus pareho sa akon, di makuan gid, madako gid ang akon dalunggan. Di ginahambal nila dahil si Jesus. So Jesus, hambala kami. What do you think? Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Nga Jesus, nang okay lang na. Nga Hudiyo kita, pero mabayad kita kay Caesar. Nang during that time, ang Israel, under sila sa Roman Empire. No, kag ang Caesar during that time si Tiberius Caesar. Kag isa ini ginadebatihan no dito sa temple. Kay of course, ang mga Jews are required to pay poll tax. So, taxes dito sa Rome. No, paid during using Roman denarius, no, ginagamit ang kwarta sang Rome. Tapos, dira sa even ang kwarta sa Rome, hindi lang gabayad sila sa ila conqueror, pero ang kwarta mismo may ngalan dira, no, son of the divine Augustus. No, silingon, amo ini ang Diyos, no, bata by dugo, Diyos. No, so which is para sa mga Jews, this is idolatry and blasphemous. So, kung amo ini ang sitwasyon, Jesus, is it lawful nga magabayad kami tax? Guru excited sila mamati. Kaya kung magsahambal si Jesus ka, huo, mabayad ka, ang ilang nga pagtulok nga, pro-Rome ka, traidor ka, ginasuportaran mong kontrata. Kung magsiling naman sa iyang adult pay, ara na mga NBI, no, dakpod siya na yun. Kaya that means, nag-rebuild siya. So, kung ano lang ihambal mo, no, kagi ka mo mahuo ka, pierde ka. Mag-indi ka, pierde ka. Siling nila sa dyan dumayon no? Si Jesus ganaan, wala gabutig, ihambal again. Kung lang tawon ni mo, dira balalo kasubo lang, kay earlier, question nilang authority ni Jesus. Pero subong Jesus, sakto yung ginapanghambal mo. Di kasi Jesus siya all-knowing. Kabalo ang Ginoo kung anong gasulod sa ulo mo. Amo na gani nga, bisan magsimba kon aga, no? Pagsimba naton diri subong, hindi tayo mabindihan ang Ginoo. Kabalo siya kung ano gasulod sa ulo mo. Sa ulo ko. Di silig diri, but Jesus aware of their malice. Okay. Tigin hambalan sila ni Jesus, why do you put me to the test, you hypocrites? Yeah. You are great pretenders. Mayugig ka mo magkuan, ha? Di pa, we know that you are true.
Gusto nyo lang ako i-trap, mga ipokrito ka mo. Grabe, Pagkatapos, ling ni Jesus, show me the coin for the tax. Hagindala dito, hagindala nila ang denarios. Dito sa denarios, of course, dera ang itsura sang ni Cesar nga may ngalan. Pero wala si Jesus nagpabangkot anong nasulat dera. Ang hambal niya lang niya, whose likeness and inscription is this? Kay sino ni picture? Kay sino ni image? Isin nila, kay Cesar. Isin niya, therefore, render to Caesar's the things that are Caesar's. No, ang render nga word is give back, repay. Give to Caesar what belongs to him. So this is actually an imperative. Ibalik mo kung ano ang para sa iya. So, kung ang para kay Cesar, amunit, ihatag mo sa iya. Kay para na sa iya. No? Pero si Jesus Christ, wala siya nagpundo dira. Ang hambal niya mandayon, diyan ay kamay hambal ko sa inyo, ha? Pero to God, the things that are God's. Remember, ano galing hambal ni Jesus? Kay sino ini image? Kung image na ni Cesar, ihatag, balik mo na sa iya, kay iya na. Pero, ang image sang Ginoo, ibalik mo sa Ginoo. Kasi sino ang image sa Ginoo? Well, kung tanawin natin sa Genesis, God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. Siling, ang coin bears Caesar's image. Ikaw kag ako, we bear God's image. Ang buot sang silingon sang Ginoo mo ini, kay ikaw you are bearing the image of God. You are or you belong to God. Ihatag mo ang imo kaugalingon sa Ginoo. So when they heard it, they marveled, they left, and went away. No? So, si Jesus, na-avoid niya ang political trap by reframing the issue that hindi between Caesar and God, but what belongs to each other. No? The tax question is about loyalty and identity. And it's not about money. There is a 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. So hindi lang ginbear nato ng image sa Ginoo, ginbakal pagid kita ni Jesus Christ na moment kag ginpatawad ang imo mga sala. So sa gipatawad sa Ginoo ato ang imo mga sala, iya kada. Ginbakal ka kay dapat mapaimpierno ka na, hindi bala? Hindi mo man kaya bayaran ng imo kaugalingon. Ginbakal ka ni Jesus Christ. Therefore, may obligasyon kita nga i-glorify ang Ginoo sa aton kabuhi. Isa sining nga agang pamangkot mo ini. Kapati ka man nga you are bearing the image of God. Ang pamangkot, ang imo kabuhi, kung ano man ang ara sa imo, para magina sa Ginoo. Ang imo mga pagpakabudlay, ang imo nga mga plano sa kabuhi, ang imo mga handom, ang tanan-tanan ato para man ina sa Ginoo. O kon depende. And this is why many times nagaka-frustrate ka. Kaya nga gintingwaan ko man to para sa ako kaugalingon.
No, para malipay ko, nagnubya-nubya man ko gani para malipay ko nga eventually monster gali. Or nubyo-nubyo man ko, mamana man ko, kaya abi na ako na muna makakumplito sa akon. Maoy man gali. Wala gainom pero maoy. Why? Kaya sa tutuod lang gid. Kung hindi nimo ubrahon ang imo kabuhi according sa purpose sa Ginoo, mamroblema ka gid. Anything nga ginaobra mo nga hindi amo inang iya function, mamroblema ka gid. Sakto? Ang microphone para ini sa microphone, no. Hindi ko ni paghimuon nga inuglugay sa lugaw. Gamiton ko ni may problema gid. Sakto? Yang imo kabuhi para ina sa Ginoo. Kung anong ginhatag sa Ginoo sa aton para na sa Ginoo. Kung hindi mo na paggamiton para sa Ginoo, may problema ka gid. Ikadua, hindi lang we belong to God. Patumdumon mo, there is life after death. Ang mga Sadducees naman, lakato mga Herodians, ang mga Sadducees, nagkadto dito, sila niya, Sadducees came to him who say that there is no resurrection. And they asked him a question. Sino naman ang mga Sadducees? Ang mga Sadducees, mga priest ba di sila? No? Pero, not necessarily nga mga tribe ni Levite. No? Sila ni, ang mga tao nga nangin priest by virtue of Rome. Sila ni ang mga sip-sip. No? Tibangod nga mga tao sila sa Rome, so sila ang nagapangulo sa temple. Imagine mo ang high priest sa temple, hindi luwas. Nga aman. Kay para sa ila, ang Torah, o kung ang first 5 books lang sa Bible, amuna ang nag-talk about the next life. Ang first 5 books, amula ng ila ginapatihan. Gani, wala sila gapati sa resurrection, wala sila gapati sa mga angels, wala sila gapati sa afterlife. Imagine mo, nga may gintawag ka mga pastor dari sa church, sa Masaba Christian Church, ang iya ginapatihan, Old Testament lang. Wala siya gapati sa New Testament. No? Pero wala ka mo sa may mahimo. Oo. Kay nagmando ang presidente sa Pilipinas nga dapat ang inyo pastor, ang inyo pastor na tagaan appointment sa gobyerno. So, grabe nga struggle. So, amo ni sila. No? Gikatuan nila si Jesus. Kag the same man sa sitwasyon sa mga Pharisees kag mga Herodians, gaaway ni ang mga Pharisees kag sa Sadducees, kaya ang mga Pharisees siya gapati sa bilog nga Old Testament. Ang mga Sadducees siya, they reject it. Pero isa sila sa pagkontra kay Jesus Christ. So they came and asked question. Sige nila, teacher, Moses said, if a man dies having no children, his brother must marry the widow and raise up offspring for his brother. Now there were 7 brothers among us. The first married and died, and having no offspring, left his wife to his brother. Daw kakwan, no? Daw ka interesting nga law. Ara ina sa Deuteronomy chapter 25 verses 5 to 10. Now, nga may amo ini nga pagtudlo. Imagine mo, kung may utod ikaw, pagkatapos, napatay siya, ang iya nga asawa, wala pa bata. Ang imo obligasyon, ikaw na mga asawa sa imo nga, nga utod, para nga ang ngalan sang pamilya mapadayon. Namian kasi na. Sa aton subong uncomfortable kita. No, kay ang aton bala nga mindset, unlike sang una, it's just about us. No. Mga bata bala subong, no, ang ila na panumdom kalabanan
It's just about me. So, plano ko, maamo ko sini, maamo ko sini, maamo sini. Wala na yan nasakop si nanay kag si tatay. Kadumdum ka mo sa una, nga ang hando mo ya, maamo ko sini para si nanay kag si tatay, sakto? Para ang manghod ko. Daw mo na yan, pero bisang una, gakabatian ko. Sige lang nay, maiskwila ko kay amo to. Do talagsa ka lang rin sa una, yung magpamati nga, maamo ko sini. Kay gusto ko mag-amusin na. Gusto ko mag-amusin na. It's always about family. Ang mga desisyon sa una ya para sa good sa family. Subong yung galing tayo, I don't care about family. Basta gusto ko. Now, gintudlo to sa Ginoo because ang Israel during that time, kinahanglan nga ma-preserve nila ang family lineage. Importante nga magapadayon ang ilang pamilya. Hindi wala sa may madula. Ikaduwa, kadumdum ka mo sa una, ang mga widows, wala to sila ya ubra kay ang mga lalaki lang ito ang may ulubra. And this is also a way to protect the widows. So we might agree about it or not, pero amo na ang kultura during that time. Kag amuin na ang insugo sa Ginoo sa mga Israelites. So, ang mga Sadducees, gusto nila i-trap si Jesus, nano man na Jesus daw, do ka-absorb ba na sa ginapang tudlo mo about next life? Ay naghambal si Jesus nga, in my Father's house, there are many mansions, etc., etc. Pero wala niya gapati ang mga Sadducees. So sila nga napatay, so to the second and the third down to the seventh. Sige nga, ambot mga sawa ka pa sa sining babae nga ang first napatay, so ang second, mamana napatay, katatlo napatay, napatay. Kalima napatay. Nung dumaan ko sa una may isa ka missionary nga may migo siya sa una, ang iyap lang asawon, may migo napatay. So na-engage naman siya, mapakasal naman sila, na-aksidente, napatay. Siya naman nagginmigaya naman. So interview siya, sige, wala ka madlock. Wala ka madlock, kasi ikaw naman ang sunod. Pero sa subong buhi pa man siya, no? Ang iasawa buhi pa ba? Pero ang point sa mga Sadducees, sige napatay. Tinason kung tutuod yung may resurrection, after them all, the woman died, no? Kitaay sila, no? Kung tutuod ang resurrection, ano matabo dito? Kaya ato dito, ang isa ka babae, kag may 7 ka bana. Sino to iya pamanahon? Kay legal man tong ilang mga kasal, agaway to sila karon sa asawa. Dito, no? Nakapanumdo mga mo sina, ha? Kasi hindi ka mga asawa, kung mag-una ko, ha? Nagkakadlaw-kadlaw gid. Probably sa bati Jesus. Kung kaisa sa inyo, basi ka mo, basi ang tsansa ko nga wakapamana sa langit na lang, at least wala ko to problema. Anong hambal ni Jesus? Hambal ni Jesus amo ini. You are wrong. But magsiling ka wrong, you were deceived, mistaken. Kag ang point sina is, this is a continuing truth. No? Ang problema sa inyo, you are deceived always until now na intuan ka. Kay siling niya, because you know neither the scripture nor the power of God. Yang problema sa imo, kaya mo ini,
No, wala mo maintindihan, wala kakaintindi kung anong ginatudlo sa Bible. Kag gina-underestimate mo ang gahom sang Ginoo magbuhi sa tawo. Magpreparar sa next life. Abi nimo hindi niya kaya. Oo. Kaya mo man sa aton many times. Kadamo sa mga sala naton pagpati sa sunod nga kabuhi ang mga guro nga wala ka man gana magsimba, wala ka man gana magtuon sang pulong sang Ginoo kay wa ka man kamaan mo nang krayan. Wala ka man kabalo. Nga anong ginambal sa Bible? Kasi Jesus, tiyan mo na. Kaya wala ka magbasa sa Bible. Sila niya, for in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage. But they are like angels in heaven. Hindi ni, ang kwan but they are like angels in heaven. Hindi ni pariho siyang pagkabuhi dito nga may pangulyagay pa. Wala. We are like angels. We'll enjoy each other forever and ever. Hindi na kita to yung mag-go and multiply. Kay ang marriage, gin-design ni sang Ginoo so the people will multiply. Hindi naman nayamo ang purpose dito sa langit. Kay kadamo naman to sa aton. No? Lain man niya ang next life, lain ang purpose dito. No? Siling niya, wala ka mo kabasa. No? Siling niya, have you not read? No? As for the resurrection from the dead, have you not read what was said to you by God? No? May ka mo kabasa. Bisan 5 lang ka books. 5 lang ka books sa ginapatihan nyo, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, etc. Bisan 5 lang na. Wala nyo pag ginabasa. No? Grabe na. 5 lang, imagine mo, kapila ka mag-Bible reading kung Genesis as nakalang Deuteronomy, no? Yeah, amo lang na, pero wala nyo pa nabasa. Sige, have you not read what was said to you by God? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. No, makita natin sa Exodus chapter 3, verses 4 to 6. Ang Ginoo for the first time nagpakita kay Moses. So when the Lord saw that he turned aside to see God, God called him out of the bush. Moses, Moses, and he said, here I am. And he said, do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Siling niya, wala ka makabasa sa Exodus. Nga naghambal ang Ginoo, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, I am the God of Jacob. Wala ang Ginoo naghambal nga, I was the God of Abraham. No? Ako subong, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Wala naghambal ang Ginoo nga, ako ang Diyos sang una ni Abraham. Sang una ni Isaac, wala siya. Ako, bisan subong, God ako ni Abraham, God ako ni Isaac. So that is why he said, He is not God of the dead, but of the living. So pila na to ka tuig for 4th centuries nang nagligad, naghambal gihapon ang Ginoo nga Diyos bala ako ni lolo mo Abraham, Diyos ako ni ilolo mo Isaac, Diyos ako ni lolo mo Jacob. No, spoken centuries after Abraham's death, which implies continued existence. Nga ang Ginoo naga-relate sa sabuhi kag hindi sa patay. So siling niya, during sa time ni Moses, buhi si Abraham, buhi si Isaac, buhi si Jacob. Anong bot silingon sila? Diin sila. Kundi ato sila sa next life. Nagsiling sang Bible day, and when the crowd heard it, they were astonished at his
teaching. Okay, makita man naton diri nga ang resurrection question is about God's power and truth, not marriage. So overall, ining duha ka sitwasyon nga natabo, it's always about number one, who owns your life. And number two, whether you believe in life after death. Kay ini nga duha ka importante nga butang, amo ang mag-dictate how you invest your life and what you have. Kung sino ang tag-iya sa imo, kag gapati ikaw nga may sunod pa nga kabuhi nga lawig-lawig, amo ina magadikta kung ano ang himuon mo sa imo kabuhi kag sa imo pagkabutang. Mga utod, you owe God your life. You belong to the one whose image you bear. And God is a God of the living. Ika ni mga utod, ambot, kamusta ka mo? Ginaanon yung inyong kabuhi. Gapanumdoman ka mo nga may sunod pa nga kabuhi. Sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 15, kanami ang ginhambal ni Apostle Paul about sa mga Kristohanon dito sa Macedonia. Sila niya, we want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Siling siya, ngabi mo, nalipay gid ako sa mga taga-Macedonia, kundi gani nga pigado sila. Dito pa sila naggrabe nga maghatag. Siling niya, for they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord. Siling niya, gahatag sila according to their means, pero amo ini, pero hindi sobra-sobra pa sa beyond sa kaya nila, ordinarily naghatag sila. No, kag siling niya, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Kaya ining mga utod wala na sila kwarta, pero gusto sila magpakigbahin sa kausa para ma-minister ang ilang mga utod sa Ginoo sa iban nga lugar. Sige, and this was not as we expected. Pero amo ini ang reason nga makahatag sila this way. Because they gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. Namin, no? Nga makahatag sila sang sobra bisan pigado sila. Kay ginhatag nilang ila kaugalingon sa Ginoo una. Amuna nga para sa ila, ang ila kabuhi, it's not about them, but it's about God and mga utod sa Ginoo. So accordingly, we urge Titus that as we had started, so he should complete among this act of grace. But as you excel in everything, mayo ka mo sa pagtuo, mayo ka mo maghambal, damo ka mo nabalaan sa Bible, no, in all earnestness and in your love for you, no, loving ka, etc. Pero sila nga tapat, see that you excel in this act of grace also. No, see to it, nagahatag ka para man sa iban. No. Oo, mayo ka sa theology, mayo ka, pero mayo magid ko nag-share ka. No, so I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. Para mapakita mo nga genuine ang imong pakigugma, paano ikaw magsilinggap-langga ka, pero wala ka man gahatag. No, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became, poor, so that you by His poverty might become rich. Yung tanong lang Ginoo, manggaranon siya. Pero,
nagkabuhi siya nga pigado para kay sino? Para maluwas ka. Di ikaw hindi ka gidya. Inang magwa man ang piso sa imo bulsa aga kabingkong. Kadamo ka pa sang ano gani, damo ka pa sang ginapinsar. Si pastorya, si kwadya, daw okay ba na sila or amo di aboto? Hindi. That is your relationship, relasyon mo na sa Ginoo kag sa imo. Sige nga, in this matter, I give my judgment. This benefits you, who are a year ago started not only to do this work, but also desire to do it. Sige nga, ginsugdan mo na, sang una. Di, gusto mo man obrahon, so now finish doing it as well, so that your readiness in desiring it may be matched by your completing it out of what you have. No? Kaya siling kitang Ginoo, luwasa, luwasa ang mga tao, luwasa nga mo sini. Ti okay man na. Kaya siling niya, ti obra na, bulig na, start na, kumplituha. For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. For I do not mean that others should be eased and you burdened, but that as a matter of fairness, your abundance at the present time should supply their need, so that their abundance may supply your need, that there may be fairness. Linya mo ini. May mga simbahan ako na ginapakamaayo so that they can be blessing to others. Siling niya kay amo ini, as you bless them, sa ulihi, kung kamo naman ang may kinahanglan, sila naman ang makabless sa imo para tanan patas, para fair. No? So intentionally, ang Ginoo nag-raise sa mga simbahan nga of means so that they can be a blessing. Amo na hambal niya diri dayon, as it is written, whoever gathered much had nothing left over, and whoever gathered little has no lack. So sila niya, wala kita nga church, wala kita gali for us lang. No? Kita channels of the Lord's blessing. Hindi lang para sa aton diri, kundi para man sa iban. Agud nga manggarada ko ka man nga church, wala ka man ginakulang, wala ka man matigado ka nga church, wala ka man ginakulang. Why? Kay ang Ginoo nag-bless sa iban nga kauturan so that we can be a blessing for each other. And this is where sa aton gasulod ang aton nga misyon. No? Nga ining misyon hindi ni magkadto primarily gid sa aton but para sa iban. So bisan pila lang, no, mga bata, bisan pila lang, start give. No, so far, ginisip-isip namon 21 pa lang, kadamo sa aton, 21 pa lang ang nag-pledge. Ako gani, wala ko gali kasulati, 22, masulati ko karon. Bisan pila lang. Let us be intentional in helping. No? In helping others. No? So, isa sa ginagastuhan naton sa aton nga mission si Manang Shubi. Now, dara na ginakuha ang iyang nga monthly allowance no as she ministers sa inyo kag sa iban man. No? So nami man nga kung na-bless ka gid man sa kabuhi ni Manang mo Shubi. Masaling ka. Bisan pila lang na, no? Minister si Manang Shubi sa akon, gamo sini I should give my part. No, I should give my part. Wala man na siling kun ano gid. Ano makaya ninyo whatever. First probably masiling ka nga hindi na lang ko mag soft drinks. Pila ang soft drinks subong? Pila? Ang dagol? Ha? Oo. Yung masika, hindi na ako magdagol kada semana, 15. Hatag ko 15 pesos. Ano gid ang dagol sakto? Or ano pag gid na ang ginapang kuan mo nga nagataas sugar mo?
Oh, jutay nga sakripisyo. Ganami pang imo nga nga lawa. Or masaling ka nga puga-puga na giniya wala na niya dagol ya kakabusin ni. Yung masaling ka Ginoo ng ma-extra ko work, no? Ma-tutor ko na ti kada tutor 50 pesos da. Ti ma-tutor ko kaapat, matag ko 200 kada bulan, for example. No? O kung masaling ka Ginoo, wala ikuya, hindi mo ako kabalo mag-tutor, do ako pa ganit tutoran, pero mo ni Ginoo, by faith, ma-promise ko this amount of money nga ihatag mo sa akon. Wala ko ni kabalo, basta may mahatag di sa akon. And that is an expression of faith. Kagapati gid ako nga providean gid ina sang Ginoo as I have experienced man sa akon kabuhi. No? Pipila kita diri ho, no? So let's start. Why man na pero kung you have your means, no, why nga igastuhon nyo pa na sa iban, no? Grabe kita isa lang gani ni mo na kagwa sa gani magkaon ka lang gani or mag-grab food ka gani, no? Pila na siya. The son, hindi kaya maghatag sa misyon, no? So daw inhustisya. No? And this is why mga utod tandaan natin ini, surrendering to God, whom you are ultimately accountable, no? Will spare us from eternal trouble. No? Kung surrender natin sa Ginoo, kaya at the end of the day, accountable kita sa iya. It will spare us from eternal, or it will spare you from eternal trouble. Si Jesus Christ, si Apostle Paul, naghambal niya. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith and not by sight. Silingabi nimo, nagakabuhi kita ya sa pagtuo. Hindi mo gidya masiling, maamu ko sini kay siguro gid. Hindi ka kabalo, pasikwaon ka next week, next month, hindi ka kabalo. Di ano matabo sa mga plano mo, sakto. And that is why you have to walk by faith. Silinga, yes, we are of good courage. Nami gidi, we would rather to be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. Silinga, kung sa langit ka man, o kung diri sa duta, dapat magkabuhi kita to please God. Why? Because we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Someday, si Jesus Christ, mag-atubang kita kay Jesus. Kag pamangkuton niya ka, hindi bala image bearer ta ka. Ginano mo ang imo kabuhi. Ginano mo ang mga butang nga gintugyan ko sa imo. Ginpagamit mo na sa akon. Gin-invest mo ina sa kausa sa Ginoo. Kaya mo na, sige niya, i-audit kita sa Ginoo. Sige niya, whether good or evil. So may istoryahanay, gid kamugali sa Ginoo. Ang mga butang nga dapat naton ginubra, kag wala naton ginubra, sukton kita sa Ginoo, istoryahan yun na sang Ginoo. Di, kung kayo sa gamal ko Ginoo, baka gadamo iko gali atraso, daw si bigli, daw maayo ko kay pastor ko, gawali ko, pero Ginoo, for sure, kadamo, pag ko sang pwede, ko tani mahimo. Pero do katamaran sa akong Ginoo, daw ka mo sini, tigapat garit-garitay kita. Kaya does that mean nga, pastor na kuya, hindi Kung mas damo ginhatag sang Ginoo sa imo, mas damo isukton ang Ginoo sa aton. Kaya mo na, may audit na dito, isipay. So therefore, knowing the fear of the Lord, kay kabalo kasi na, we persuade others, but what we are is known to God, and I hope it is known also to your conscience. We are not commending ourselves to you again, but giving you the cause to boast about us,
so that you may be able to answer those who boast about outward appearance and not about what is in the heart. For if we are beside ourselves, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. Pero amon siling ni nami ako sini. For the love of God controls us. It's not my desire or what I want. Ang nagakontrolar sa mga desisyon ko sa amon kabuhi. Kay palangga ko si Jesus. Kisa sini nga aga ang pamangkot sa kurso nga imo kuhaon or kurso nga ginakuha mo. O kon sa imo ubra, o kon sa imo pagpangasawa o pamana sa imo bata. Ginhimo mo bala ina kay palangga mo ang Ginoo. Sa imo pag-ubra, ginagaubra ka bala kay palangga mo ang Ginoo. Sing ni Apostle Paul actually sa amon kabuhi. Yawo o may amoni may amoto pero ang bottom line sini. Ang amon nga aga amo kami sini. Kay palangga namon ang Ginoo. Siya kay amon niyo. Kay klaro sa amon nga amo ini may isa nga napatay para sa tanan. Amo na nga tanan kita napatay sa sala. Singa pra amo ni. Pero he died for all, that those who live might no longer live for themselves. Napatay si Jesus Christ para sa aton. Para nga ang tanan nga nabuhi kay ginluwas niya to bala ang ginpatawad na dumdum ka muna rock ka dumdum ka mo to sa nagligad no bong dumdum ka to ginpatawad ang tanan nga ginpatawad siya hindi na magkabuhi para lang sa ila kundi but for him who for their sake died and was raised. Para ikaw magkabuhi para sa iya, nga nangin matay para sa imo, para mabuhi ka, para mapalangit ka. Ito mga utod. Dako gini nga reminder sa aton. And I hope sa aton pag-desire nga maka-raise kita more resources para sa ato church, para sa sa tanan. Ginaubra ta ina. Hindi bangod nga para kilalahon ang aton simbahan. Inahimo naton ina. Kay palangga naton ang Ginoo. Kay una nga ginpalangga niya man kita. So mga utot, tandaan naton ini gani, surrendering to God, whom we are ultimately accountable, will spare us from eternal trouble. Surrender naton sa Ginoo nga bilang dito kita may salabton sa ulihi hindi kita mabulolyaso for all eternity. Amen. Let us pray. Father, patawara kami bangod nga many times ang amon mga desisyon sa amon kabuhi nagapakita gid nga hindi kaya namon palangga. Mas palangga namon ang amon luho. Mas palangga namon ang amon nga kalipayan rather sa imo. So as we desire to reach out for others, kabay pa Father nga klaro na sa amon nga we are bearers of your image kag may next life. Therefore, kung i-invest namon amon kabuhi para sa imo, ang amon nga enjoyment hindi lang diri, but with you in heaven forever and ever. Dear Holy Spirit, buligi kami. In Jesus' name, amen. Salamat gid Pastor sa pagdala sa puno sa inadalawon na Ginoo sa iya pulong. Singation mag-aaman kita sang aton tagipusoon sa paghatag sa aton mga dulot kag offering para sa Ginoo. Pangabayon naton mga men sa pagkuha sa aton offering kag antisini magapangamuyo kita ka upo di Brother Mike kag upod sang aton nga pagkuha sa aton offering magapamati man kita sang choir. Sige, let's pray. Father God in heaven, we would like to praise you and to thank you, Father, sa Father, ng opportunity that you've given to us that we can give our tithes and offering for the furtherance of your kingdom. Father, thank you sa privileges, Father God, of having the work and giving, sa mga sources of living, Father God, namon. Lord, we pray, kabay pa nga
ikaw maghatag Ginoo sa amon sang kalipay sa paghatag sini, knowing Father nga you are the source of everything, Father God, even the strength that we have. And I pray, Father, kape ikaw gid mag-bless ang among Ginoo paghatag, that it can glorify your name, Father God. Bless the work of our hands, Ginoo, and even Ginoo, we pray that may also be glorified even sa pagpamati Ginoo namon sang ambahanon, Ginoo. We commit you, Father, all these things, yes, we pray. Amen. He who was standing
Salamat, Kid Choir. Gusto ko i-welcome ang aton nga mga bisita sa sining aga. May ari kita diri bisita. Welcome po si Rocky, no? Si Bongbong, nalipat ko, may ngalan mo to. Sino gani upod mo, Bong? Ha? Si Janjan? Oo. Patawara ako dyan, ha? Oo. Pero tandaan ko na dyan. Oo. Oo. Nalipatan ko biyang kagwapo mo dyan mo. Oo, no? So, salamat, Gid. No? Prehan naton ang kaday Rocky, no? Ang aton nga bag-o nga barkada subong sa dalom sang Indian Mingo. Prehan naton, no? Magamit sigid sila sang Ginoo nga magtubo, no? Makilala ang aton nga Ginoo. Mayari pa? Wala na? Now, ask gid ako sa inyo nung suportahan ta aton misyon, no? Nahambal ko man to kaina. Jutay lang gid nga sacrifice but that can go a long, long way. No, pero kung gainit gid ang ulo mo, musikang hindi ko kabalo kung ano ko ding 1 million ko. Ano na? So ginatipon naton ina in preparation for our next year's mission, no? Kay ang giving naton this year gina-finalize kag amo na siya, no? Kung ano na raise, amo ang gamiton naton this year, no? So please prayhan naton nga mahimo gid. And then join ka mo sa prayer meeting, kag baptismal class, kag karon sa hapon may family hour, no? Please, kadto ka mo. Kag kami gali ang mga lawyers gali naton, Attorney Ruel, may lunch kita karon. Diri lang gyapon dating gawi. No, guro mapa-reserve na lang kita to ahead. No, parang nang mahimo ini nang matigayon. Kag hindi ta mabudlayan to karon. Okay? So, amot pinalipatan pa ko nga announcement. Wala naman. Now, may celebration, no? Si Doc Myrie, happy birthday, no? Si Albert, no? Dason si Dos, buwas na Dos? Subong. No, feeling ko birthday gyapon sa asawa ko eh. Okay daw. Happy birthday, Dos. Happy birthday. Grabe ba? Dason si Matthew Villarosa sa 6, si Michelle Belsonce, si Hazel, dason sino nga Ninita? Sige. Dason si May, no? Si Celestine, kay Inablos. Dason si Patrick, grabe, Patrick Tupan, no? Tapos si Manong Sid, si Gladys, si Gerald, si Star, si Caris, Jem, si Shana, si Ryan, si Mabel, wala ba di siya? Si Irish, no? Si Joni, si Rhea, si Glayden, kag si Janice, no? So, Janice Apostol. So, happy birthday sa inyo. Kantanta sila happy birthday, Na quick lang kay may pagkaon man kita to. Sige. Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. After this, may Sunday school kita, no? So please join. So thank you, Gid. May aga sa tanan. Kantaw na to atong closing song, Tindog Kita Palihog. Ang pagkabuhi kay Jesus. Ready? Sing. Ang pagkabuhi kay Jesus,
may paghidait nga bugos, di kalingan kung pagtilaw, siya malapit nga paumpaw. Buligi Ginoo ako sa pag-alagad sa imo, himayaon adlaw-adlaw, hindi pagtalikdan ikaw. Ang pagkabuhi kay Jesus, paglipay sa manunubos, kabubuton niya tumanon, sa bugos kabuhin ako. Buligi Ginoo ako sa pag-alagad sa imo, himayaon adlaw-adlaw, hindi pagtalikdan ikaw. Magakabuhi kay Jesus, tubto makita ko ang Diyos, mabatian iyang pulong, matutum ka anak na ko. Buligi Ginoo ako sa pag-alagad sa imo, himayaon adlaw-adlaw, hindi pagtalikdan ikaw. Salamat, Gid. Mag-close kita sa pagpangamuyo ko po ni Pastor. Indeed, Ginoo, ng totoo, Gid, ka-wicked, Gid, kag-lazy sa amon heart. Kag ina nagakatabo, Gid, Ginoo, even sa akon. Kag kung hindi mo kami, Ginoo, pagbuligan, mangin mediocre lang, Gid, per me, Father, ang amon nga pag-alagad sa imo. Sa uli nga mga inadlaw, sukton mo kami, kag mahuyagid kami, Ginoo, sa imo. Pero salamat man nga may Holy Spirit kami nga magabulig sa amon, nga magagiya sa amon, maga-enable sa amon sa pag-obey sa imo. And this is why, Holy Spirit, buligi kami, i-bless kami. Kag kabay pa nga masadyahan kagid sa amon kabuhi, kag even sa simbahan. And also, Father, bless man as we enjoy refreshment sa sining aga, ikaw gid magpakamaayo sini. Kag bless man ang mga birthday celebrant sa sining bulan. Now may the love of our God the Father, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, mangin sa aton, subong, kag tubtob sa walay katubtuban. Kabay pa.